19. Matagpa, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Ang atong topic karon, a life anchored in hope. Ang usa ka kinabuhi di nakaangkla dihas gituwag og paglaom. Kung imo tanaw no sa atong tag-start sa mga kinabuhi, nasayta o nakakita tag angkla. Isawa pa nakakita tag angkla kay atong tas pantalan karon. No? Ang angkla di ibutang angkla be? Ha? Sa lingkon nga ano? Asa ibutang angkla? Sa lingkon nga. Sina? Lingkon nga. Di ba atubangan sa barko, no, na spilled nga atubangan sa barko, unya sa diyang mabot ang barko diya sa pantalan, unsay buhaton sa nagupirita na, iyang itungtun kining mao nga angkla igsoon, ang purpose niya na to prevent nga kining mao nga shape igsoon dili maanod, no, dili maanod. Mag-stay siya sa dapit, di siya may parking igsoon. Amen ba? Unya panahon na kining mo nga angkla igsoon, gamiton dili nato makita. Diba? Nya di ay kanang mo angkla may kompagina di sa balas, malubong paginas balas di. Sa atong tagsa kang kinabuhi igsoon, tingali doon ay mga panahon nga wala nato nakita ang Dios sa atong kinabuhi. Pero ingnon ikaw sa dihang murag silent ang Dios kini kanato igsoon, niana na panahon na ang Dios nagaministeryo sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Aron tungod niya na igsoon, kung unsa man kadako sa gitawag ug mga pagsulay, kung unsa man kadako sa imong gatubang karon, dili ka dali nga matarog nga naman doon kay dunay angkla nga mao ang atong Ginoo sa Kristo igsoon nga nakakupot sa atong tasatagsa ka mga kinabuhi. We have this hope as an anchor of our soul igsoon. We face a lot of storm. Amen ba? Daghan kay tag mga gitawag og bagyo nga mihasamag sa atong tasatagsa ka mga kinabuhi igsoon. Usahay kita kasagam sa mga bagyo igsoon. Ganaman, doon kay nagsunod-sunod ang bagyo nga miabot gani sa atong kinabuhi. Pero ayaw kalimti nga dunay Jesus igsoon nga nagaangkla diha sa imong kinabuhi aron di ka matarog igsoon. Kung imong tan-aw sa verse 10 before sa chapter 9 verse 19 igsoon, daghan ang pulong sa Ginoo. God is not unjust to forget your work and labor of love. So, primero butang nga ato makita, no? Sa diyang doon na tayo angkla. Doon na tayo grabe nga paglaw, igsoon. Nga naman, we serve not the unjust God. Usa ka Diyos nga matarong, amen pa? Amen. Diyos nga kanunay, nagalantaw, kanunay, nagtagad sa akong tasatagsa ka mga kinabuhi igsoon. Muna nga ang tisuhando na itong panahon na igsoon, mga tao nga nagsunod nga nas Ginoo. Grabe ang ilang pagpanguhat, ganuman, kay doon ay Diyos igsoon, nga ilang gisiligan niya itong panahon na. Kaya ko yung tanong sa verse 11 again. We want each of you to demonstrate the same diligence for the final realization of your hope. Gusto sa Diyos igsoon, nga unsa man ang gibuhat sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo, mausap ang atong pagabuhaton karon. Amen pamambuliha. So matong pa sa verse 10, God is not unjust to forget your labor of love. Usa sa maka-describe sa gitawag og tao igsoon, karami taong nagbuhat ka pero wa nakita nila ang imong maayong buhat. Tinuod dili. Pila ba ka panahon nga urag niya iubos ta? Kaya mitabang man tapos bulwaton sa simbahan. Miliyok man tapos kanang sa simbahan. Pero wala ba man nakita ni pastor? Ang kita lang ngayon kong lain simbahan. Dako man tako ginatagan sa simbahan. Dako man tako place. Hanta man tako sa akong tithes and offering. Pero wala ba lang ginakita ni pastor? Ignan kay kaigsoon. Kung wala may tao na nakakita sa atong gihimo igsoon, ayaw galinti
nga ang atong Dios nakakita unsa man kagamay o kadako ang atong gibuhat para sa atong Dios. Amen. Nga matod pa guys balang kasulatan mismo ang usa ka buhok nimo, Ugas buhok. lugar sa buhok nimo natagak. Dakit ang kaginas Ginoo na pinagwa tay buhok. Hindi kita magsaba ha. Hindi kita magsaba. Amen pa mo diha? No? So kung ang Dios kanang nagmonitor sa atong buhok igsoon, unsa pa ka ang atong tasatagsa ka makinabuhi. Nga gidyopan ni Jesus dito ibabaw sa krus. Nga matod pa sa atong kanta ganiha, no sa kanta ganiha, tanan bayad na. Kanang imong giatuman karon na. Gidyopan na ni Jesus dito ibabaw sa krus. Kung imong tanan dito sa Revelation chapter 2, chapter 3, so ang Dios mingon sa 7 churches, mingon siya, I know thy works. I know thy labor. So tanan na itong gibuhat, nasayra na sa atong Dios. Amen pa mo niya. Ang imong paghago karon, pag-ani sa simbahan, nakita ka na sa atong Dios. Ang imong paghatag sa plates, ang imong paghatag sa imong tithes and offering, nakita ka na sa Ginoo. Ang imong pag-attend sa prayer meeting, nakita ka na sa Ginoo. Ang imong pag-appeal sa gitawag og cell group, nakita tanan sa Ginoo igsoon. Amen. Bisan pa man ang imong paglikay sa gitawag temptasyon, nakita ka na diha sa atong Dios. Og matod pa sa Biblia, God is not unjust to forget your work and labor of love. Amen. Muna si Paul, mayroon siya sa 1 Corinthians 15, verse 58. My dear brothers and sisters, stand strong. Don't let anything change you. Ayaw tuguti unsa man nga mabutang nga makapausab dihas imong kinabuhi. Always give yourselves fully to the work of the Lord. You know that your work, your labor is never wasted. Ang imong paghago, ang imong pag-anhi karon, ang imong pagbuhat niya sa Ginoo, dili ka na kakawangan igsoon nga naman tungod kay nakita ka na diha sa atong Dios. Amen. Hallelujah. Amen. Doon ay usa ka minister sa usa ka hari, grabe siya ka manggialamon. Pero usa ka adlaw niya na murag nahiubos siya tungod sa gisulti sa mga hari. Nga mingon ang hari nga na kaniya, ikaw ba bright kayo ka nga pagkatao. Doon na kay mga panahon nga mangita ko nimo kay magpatambag ko nimo. Pero ako nakita nga ang imong anak grabing bugoa. Ikaw kuno ginikanan, so tiyaga yung mga anak ba bugo ba? Unsa man malipay ka dili. Ilang magsaba. Di juga malipay. Nga naman yung mga anak ginag bugo. So mani gipati sa mga minister igsoon. So may uli siya siyang balay o niya ang iyang primerong gitawag ang iyang anak. O niya mingon siya dong nakipuntahan nimo kay ang hari mingon siya nga bugo daw ka. Nya akong puntahan ng hari kung unsa may hinungdan nga ikaw hari nakaingon man nga bugo ang akong anak. Nya ang hari mingon nga ni kanako nga mataguntag mga tugos merkado. Nya daghang mataw nga mutanaw nga nako. Usas mutanaw ay imong anak. Akong gitawag imong anak dali na gudong na ako'y kuan mo na ako'y kanang pangutanan nimo. Asa may dako of value? Ang gold coin or the silver coin? Nya ang imong tubag silver coin man. Yun sa man mo pagkuhan huna-huna nga nagkanang may mong tubag. B, suti ko, asa magiging valuable? Gold coin or silver coin? Mingon kining mo nga kanak, ay na, gold coins uy. Nga, nga nung katong imo itubag, silver coins man. Mingon kining mo kuhan, mingon kining mo nga anak sa mga ministers, kay dali ragot.
Ari sa kong kwarto. Matod pa, pag abri sa kwarto, napuno kini silver coins. Grabe kadaghan. Mingon siya papa. Unya, kanang daghan kay nga silver coins. Ako nang ibaylo sa usa ka sa gold coin. Ako nang muna ako ibaylo. Kay matag sayop day nga ako hatagan siya sa hari. Silver matag punta la daghan kayo. Hangtod nga hapit na puno ang kwarto iso sa silver coins niya itong mga panahon na. O mingon kini mo gamahan pagka-bright diya sa akong anak. Kay wa ko nakatugad yung anak dahil ka-bright ang akong anak. So ang amahan natin mo kanawin, so grabing kalipay niya sa gibuhat diha siyang anak niya itong panahon na iso. Sa atong pagpangalagad sa Ginoong nani. Daghang mga tao nga mukatawa nga ni kanato, daghang mga tao nga mubiyay nga ni kanato tungod sa atong gihimo. Api na nila nga kwanta kanang dili maayo ang atong gibuhat. No, mingan na sila nga, sayang kayo. Ang imong panganaan nagsimbahan, sayang kayo. Ang imong gi-pledge, sayang kayo. Ang imong gi-tithe, sayang kayo. Ang imong gi-offering, imo pala nang gipalit para sa imong pagringong, dili unta masayang. Wa sila na ibaloy so nga ang atong pagbuhat yan na naghatag ka natong benepisyo. Amen ba? Ang pagsulti sa mga anak kaya silver, nakabenepisyo nga na kaniya. O mo sa may tamo sa itong kinabuhig son. Ang atong mga pagdaig ganas Ginoo, ang atong paghatag ganas Ginoo, nakabenepisyo sa matag usa kanato. Basta kaya ang atong gibuhat igsoon para paghimaya diha sa atong Dios. Dili importante kung malipay ba mo bang natagson. Ang importante ng Dios nalipay sa atong tasatagsa ka mga kinabuhi. Amen. Ang kaduhang butang igsoon, we serve a truthful God. Nangalagad ta sa Dios nga usa ka Dios nga matinud-anon. In the book of Hebrews, chapter 6, verse 13 to 15, again, God made a promise to Abraham, and there's no one greater than God. So He made the promise with an oath in His own name, an oath that He would do what He promised. Verse 14, He said, I will surely bless you. I will give you many descendants. Verse 15, Abraham waited patiently for this to happen. And later, he received what God promised. No? Imo makita ni Abraham, naduna siya pagtuo nga nas Ginoo, naggulat siya sa promise sa Ginoo, o ang mao nga tubag isong miabot diha iyang kinabuhi. Ang butang nga gusto na may pasabot ko kiniba. Kung unsay gibungat sa Dios nganhi kanato, iya gyud ning pagatumanon. Amen. Hallelujah. Kung unsay iyang gisulti para kanimo, kung nagsulti siya may kaugmaon nga na kanimo, ingnon ko ikaw, kung maghulat lang ka, moabot gida diha sa imong kinabuhi igsoon. Sayang siya, ikaw, sa limuan po ka, ako kang tubagon. Ingnon ko ikaw, tubagon yun sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Pero sa kasimbahan nga, di ko di yung dako, gamay na nga simbahan, unya, nabalaka sila kay ang tupad nila nga kuan, ang atubangan sa simbahan, napalit sa usa ka tawo nga way pagtuo nga nas Ginoo. Nya tukuran daw o disco bar 24/7 nga mag-open kinigsoon. So gabi kabalaka nila, diyan nakita mo gisugdan na yun, diyan nakita, wow, nagkagawa po kining mga building, niya hapit din na humaligsoon. So kining kita ko professor, grabing prayer nila, no? Grabing prayer nila. Ngayon ta kining mga building, di gyud madayon o kakuan katukod. Nya matod pa resurrection, sila naghimo sa grabe nga mga pagampo nito mga padawnang sa kalit lang. Grabe nga, gusto kayo unanig so. Midalog-jog kini, mikilat kini, niya matod pa historiation. Nga samtang nag-ampo sila sa mga building, na igos kilat kini mga building, niya nasunog. So, yun sila, wow, answer prayer, answer prayer. Pagkaibalo sa tagiya na, nasuko ang tagiya sa mga building. Hindi kini yung mga Kristohan na may nagkaingon na ba? Nag-ampo-ampo ba?
So yan, ipasakaan og sumbong. So dito na judge sila, nagatubang sa judge Sigson, o niya may mga judge, sige, o sabay, inyong mga problema diya, yun tinitagya sa mga building, kining klase ng mga tao, wag bili ayo ba? Kay sige, ang po nga kining mga building, kanang dili ba dayon, nasunog ginoon. Mingon kining mga judge, niya, tinuod na yang isote. Mingon kining mga nag-ampo para sa mga building, siya nga, dili ba na tinuod? Ngayon ang judge, naglibog ko. Katuwa, mito Diyos. Mito sa pag-ampo ninyo. Diyan ka mo nag-ampo. Wa, mito. Namutoy na hitabo. Tubag sa mga pag-ampo. Unsa man yun, kuya? Inang ko kayo, so, kung unsa'y gibungat sa Ginoo, iya ginang pagabuhatong sa atong tasatag sa mga kinabuhi. Amen. Manang si Pastor Elvin na siya, daghag ampo, daghag tubag, way ampo, walay tubag. Daghag atin sa prayer meeting, daghan kayong tubag, pero way mo apil sa prayer meeting, walay tubag. Amen po ba niya? So din nato kalimtan ang Wednesday. Amen. Wala na, huspan na. Amen. Naman, importante kay na igsoon, no? Ayaw kalimot nga ang Diyos nga itong gisimba karon, maulagyan mo ng Diyos nga itong gisimba Miyerkules. Amen. Mula nga kung ang nagimutan mo magdaig sa Domingo, atong palapad sa Miyerkules, nga naman, maura mo ng panahon na nga mga itagtabang nga nas Ginoo. Amen po ba niya? Amen. So, ako mapagampo nga tanang instrumentalist, magsayo. May buka ba sa buhay klase? Late lang yapon. Sige. Ayaw kalinting atong kagmaon na askamot sa atong Diyos. Amen. Ay, tila niya. Amen. So, matapos verse 17, God wanted to prove that His promise is true. So, gusto sa ginaigsoon, ngayang padayag, nga ang iyang gisaad, mahitabo gayon. Amen ba? Ninunod ko sa istorya ba nga, doon ay kasulon, no? Nga nga ng kanang laki nga, sa nga, before, kanang human sa pagkasal, palitan di ka o kwintas nga nindot kayo. Pag humagkasal, ngayon kini mga laki, nga, para bitaw nga dunay kapiskol ang atong pagtuyo, atong kalimtan ang tanan nga namagi. Muna kay, kung sila recall sa atong mga nangagi, mubalik tag kasapo. So atong kalimtan, siya sige mo na itong buhaton. Pagkatotoo, may mga babae nga, ang imong gisaan na ko nga, kwintas. Ikaw karon pagay ko nag-ingon nga, kalimtan na itong tanan, ngayon na po ka kwintas. Pero inong pagkaiso, saliyang ang Diyos musaad, iya kining pagatumanon. Dunay panahon nga kanang imong tupad, nagsaad, di na niya tumanon. Pero ang atong Diyos iso, mutuman yun na, kaya ang atong Diyos, dili sa ka-Diyos nga bakakon. God is serious about His plan for His people. Matthew verse 18, God cannot lie when He says something, and He cannot lie when He makes an oath. Amen. It means iso kung sa gibungat sa baba sa Dios, may tabo gini sa atong kasatag sa mga kinabuhi. Amen po niya. Kung mingon ang Dios nga siya mubalik niya para kanimo kanako. Amen. Pero doon ay mga tao mingon siya bata pakuha ng mubalik ka Ginoo hangtod karon wala man lagi. Doon ay mga goling nagwali ang mga wali pero hangtod lagi karon wala mang gihapon nya karon makadungog ka nahapit mo balik ang Ginoo unsa maging tinuod pero di na ko itubag anak. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not being slow in doing what He promised. The way some people understand slowness, but God is being patient with you. He doesn't want anyone to be lost. He wants everyone to change their ways and stop
sinning. Nga wa pa dahil may balik ang Ginoo, kay katong sige kayon, wa pa lagi balik ang Ginoo, basig nagsigig pagpakasala. Amen? No? Base nato dire, dugay na ta nangalagad sa Ginoo, naargya mo taan ang mao nga mga butang igsoon nga wa nakapalipay nga das Ginoo. Mo nay rason nga wa pa mobalik ang Ginoo. Amen pa ba mo diha? So, giginahanglan igsoon ang pagpangandam nga naman to kay usan madlaw ang atong Ginoong Kristo mobalik kayon para kanimo kanako igsoon. Amen. Ang ikatulo. Sa verse 19, this hope is like an anchor for us. It is strong and sure and keep us safe. So, ang ikatulo, we have a great hope. Nakaangkon tao, dako nga paglaom. Kung imong tanawon sa atong sitwasyon karon, murag lisod kayo ang atong sitwasyon igsoon. Murag wa ipaglaom ang tao pero ingnon kay igsoon. Doon na tayo dako nga paglaom sa atong kinabuhi karon. In the book of Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of the great God our Lord Jesus Christ. Sa tinuod lang igsoon, ang atong kalibutan karon maglibog ta. No? Lain-lain ta giatubang, lain-lain ta pakigbugno sa matag adlaw igsoon. Pero ingnon kay ikaw, bisan pa man sa imong giatubang karon, doon na tayo dakong paglaom diha sa atong Dios. Nga naman, doon kay ang atong kinabuhi igsoon, naka-angkor man diha sa atong gilagaran igsoon. Sana ito po sa Cebu, tingali din kayo tayo makarelate kung wala ta niya itong mga dapit igsoon. Di kayo na itong ma-feel igsoon ang ilang pagbati niya itong mga panahon na. Pero kung imo bitaw tan-aw bitaw, unsa kasakit ang ilang sitwasyon niya itong mga panahon na. Doon kayo panahon sila nagpuyo niya itong ilang balay igsoon, pero gibanwas lang ang ilang balay. Tingalin, sa atong sitwasyon, mayroon tanga, gipiyaan mo ko sa akong gimahal sa kinabi. Pero katong mga tao, igsoon, na dito sa Cebu, igsoon, nga giatake sa mga nga bagyo, igsoon, daghan nga minahal sa kinabuhi, nga nangawagtang niya itong mga panahon na. Doon ay mga tao nga nag-anto sa katugnaw, nag-anto sa kagutom, igsoon, kay wak sila'y makaon, wak na nato na feel, igsoon. Doon sa kasimbahan nga kung nakita dito, nga ilang gipaview igsoon nga tanan nilang mga instrument puros nga daot igsoon di na gyud magamit niya itong panahon na wala na sila yung mga bangko na silang simbahan mismo ang butang sa pastor wa na yun hurot na yun way nakatawag niyang membro man doon kaya yung mga membro napil mapod sa mga tragedy igsoon pero ako nakita dito sila silang simbahan nga naguba. Unya, naghimo sila mga pagdaig nga nas Ginoo, naghimo sila pagpasalamat nga nas Ginoo, o biyo sila bahala nga wala ang mga butang. Pero kami buhi lang gihapon. Mas maayo pa ang atong sitwasyon karon igsoon. Kay wa ta naka-experience sa katugnaw nga nagipati nga itong panahon na. Wa ta naka-experience igsoon nga ang balay na banwas. Wala na experience na dunay namatay sa atong pamilya tungod sa mga tragedy igsoon. Wala naka-experience yan na wala ngayon ta magpasalamat nga nas Ginoo. Amen. Usahay sila tagbahay sa Ginoo. Lord, mga ninginani mga kung kayang Ginoo. Pero katong mga tao igsoon nga nawadaan sila mga butang niya itong panahon na nakapasalamat nga nas Ginoo. Nagday nga nas Ginoo. Wala bibiya nga nas Ginoo. Nga naman buhi lang gihapon sila niya itong panahon na. Hallelujah. Tingali mo nga gibay luman mis sauban. Miyo si David, when my mother and my father forsake me, then the Lord will take me up. Amen. Doon ay mga sila tagtanaw sa itong kagriyong ba, luoy kayo ko, luoy ka mong pamilya, luoy kayong kahintang, pero ayaw kalimtig soon. Nga ang Diyos wala mubiya nganha kanimo. Amen. Mayroon gibay luman misuban.
Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, imo mong gibaylo, imong problema sa imong pagpangalagad nga sa Ginoo, baka nakitaan na. Doon ang panahon imong gibaylo, ang imong pagpangalagad sa Ginoo, sa mabutan ni kalibutan na. Imong gibaylo sa tentasyon, nga imong gatubang igsoon, wa ka nakakitaan na. Pero ang Diyos, igsoon, bisan pa man sa imong gibuhat, gihigugma kas Ginoo, gipili kas Ginoo, gitakat kas Ginoo, bisan pa man sa imong gibuhat kana kanina. Nga naman nahigugma ang Dios diha sa imong kinabuhi so. Muna ang ayan natong pasalamatan ng Ginoo. Ang ayan nato ituboy nga sa tong kinabuhi nga naman ang Dios maayo sa matag sa kanato mahimo kita tanan. Wa ko na ibalos imong sitwasyon karon. Unsa imong giatubang karon